Yun, magandang araw po sa lahat mga bossing, mga idol. Muli tayong nagbabalik. This is Ray TV from Green Country Game Farm. So mga bossing, for today's video, may isa tayong subscribers na nagtiwala sa atin at kukuha sa atin ng lemon sa sweater po mga bossing, mga idol. So by the way mga bossing, sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga nagtatanong dyan, kung ilang beses na tayo nag-champion at kung ano yung mga achievement ng Green Country Game Farm, yung mga kung saan tayo nag-champion at saan tayo lumalaban po mga bossing, mga idolo. So i-visit nyo po yung aking Facebook account mga bossing, mga idolo, Ray Kainan. So may mga na-upload tayo doon na mga video ng mga laban natin. WPC Manila Arena po tayo mga bossing. By the way mga bossing, sa hindi pa nakakaalam, ang farm na pinagtatrabuhan ko po mga bossing, mga idolo, ay pagmamayari po ni Sir Martin Esculin ng GCJF Game Farm po mga bossing. So by the way mga bossing, pupunta tayo doon sa pen kung saan nakalagay po yung ating lemon sa sweater. So bago ang lahat mga bossing, ito po yung mga naging transaksyon namin ni Sir Nelson. So ito po yung mga conversation namin mga bossing na through online. So tapakita natin na tayo po ay legit at kinausap ko naman siya na kung okay lang sa kanya na i-upload ko yung mula pag-selection ng kanyang manok, i-upload natin sa YouTube at nag-agree naman siya po mga bossing. So ito po yung ating conversation mga bossing, mga idol. At yun, at sa mga katanungan po ng ating mga subscribers dyan, ito po yung kanilang mga katanungan at sasagutin po natin yan mga boss idolo. Ito po sila, yung kanilang mga komento. So andito na tayo ngayon mga bossing, sa pen number 8 kung saan po nakalagay yung ating mga lemon sa sweater. So naging conversation namin ni Sir Nelson, bibidyoan ko sana yung mga manok natin nito at ipapakita ko po sa kanya, siya na po mismo yung pipili. So sa kanya naman po, may tiwala siya sa atin. Sinabihan ko po siya na kung okay sa kanya yung ganong proseso ng pag-transaksyon. So nagtiwala siya atin at tayo na lang daw po yung bahala sa pagpili ng 2-way cross na mga lemon sweater. So ito po sila mga boss idol. So pipili po tayo dito ng isa, i-close up natin at lalagyan natin ng personal leg band ng Esculin. So sa mga 2-way cross po mga bossing, mga idolo, yung nilalagay po namin dito ng mga leg band, personal leg band, ay yung hindi po tanso yung aming nilalagay dito. So mamaya makikita niyo po yan mga bossing, mga idolo, at gagawan po natin ng video as a request man po ni Sir Nelson na bibidyoan natin doon sa harap ng GCJF at i-shout out natin siya. So ito po yung mga bossing, mga idol. Pala mga bossing, sa mga nagtatanong dyan kung magkano nga ba yung aming brood stag dito sa loob ng GCJF Game Farm. So yung aming brood stag mga bossing ay 35k. So sa mga nagtatanong dyan, makinig po kayo mga buti mga boss idol. Although ilang beses na po natin ito sinabi, so meron pa rin nagtatanong at hindi tayo magsasawa dyan na i-explain po mga bossing, mga idolo, para po sa inyo. So yung aming broodstag mga bossing, 35k. Yung aming naman pong pulit na pure, any of them na pure po mga bossing, mga idolo, is 15k po mga bossing. At saka naman po yung aming 2-way cross na mga pulit katulad po nito mga bossing, mapa 3/4, 1/4 man yan mga bossing, mga idolo, ay nagkakahalaga po yan ng 8k. So yun po mga bossing. At saka yung sa amin naman na 2-way cross, brood stag quality,
Nagkakahalaga po yun mga bossing mga idolo ng 16K. Doon naman po sa mga battle stag mga bossing, ang aming battle stag po mga bossing ay 8.5, minimum of 10 heads. So mga bossing, meron kami ditong roll sa GCGF Game Farm mga bossing mga idolo. Meron tayong minimum na 10 heads sa battle stag. At kung kukuha po kayo mga isang piraso mga bossing, 2 piraso, it was considered by brood stag quality mga bossing mga idolo. So merong nagsasabi dyan na kalokohan daw na gawin nating yung presyo, gawin nating 16K yung battle stag. Mga bossing mga idolo, siguro po nagkakamali lang po kayo ng pandinig. Talagang hindi naman po pwede natin gawin yun mga bossing mga idolo. Kaya nga lang po mga bossing, meron tayong tinatawag na minimum bid. So yun po yung kaya ganun po yung ating presyo doon. Magiging 16K sa, kaya nga sabi ko, it was considered brood stag quality mga bossing mga idolo. Yung kanyang presyo, hindi po yung kanaang manok po mga bossing mga idolo. So yun po yung patakaran namin dito at wala tayong magagawa. At ako naman po ay nagtatrabaho lang dito. At ina-explain ko po sa inyo mga bossing mga idolo. So yun po mga bossing. Dito naman sa part na ito mga bossing, siyempre sa unang transaksyon namin ni Sir Nelson, so humingi din siya sa akin ng advice kung ano bang mas maganda na i-cross. So although meron naman tayong kaalaman doon, tinanong ko po siya kung anong brood stag po ba yung kanyang gagamitin sa mapulit na bibilhin niya. So ang sagot naman sa akin ni Sir Nelson ay pang sarili niya, ay siyempre pang sarili niya at benta na din po mga bossing. At hinahanap niya po ay mga gwapong manok. So tinanong ko po siya kung anong bloodline ang i-cross niya mga bossing para mapalabas natin yung mga gwapong manok at siyempre quality na din. Yung kanyang brood stag mga bossing is ano tawag dito? Sweater na golden boy. So nakakuha po siya doon sa Negros sa kanyang family. Shout out nga pala sa kanyang family diyan sa Kalumangan, Bago City. So yung kanyang father side, yung family ng kanyang father side ay nandun sa Kalumangan, sa Bago City, pero andito siya ngayon sa Maynila. So kaya in-advise ko siya sa kanya mga bossing itong lemon sweater, dahil alam ko po na ang kalalabasan nito pag na-cross mo siya sa golden boy ay talagang gwapong manok po mga bossing mga idolo. Yung lalabasan ay kalalabasan na magiging anak nito. So yung sa kanya naman po mga bossing, passion niya ay gwapong mga manok. So kaya ito yung nireto ko sa kanya, yung ating lemon sa sweater. At saka dito naman sa Luzon ay siyempre kalimitan ng mga backyard ay hinahanap din po nila yung mga gwapong manok. Real talk na po yan. Yun po yung gusto nila. At saka as a backyard breeder, so mindset natin hindi po kung lalaban man po siya okay naman din po yung kakalabasan nito. Pero sa pagbenta po ng mga manok sa tingin ko mas madaling ibenta yung mga gwapong manok mga bossing mga idolo. Kaya yun din po yung naisip ko at mindset ko sa kanya na sir, kung talagang gusto mo na ipangbenta yung magiging anak nito, ito yung may rekomenda ko sa iyo na ipares diyan sa golden boy mo. So yun yung naging advice ko sa kanya mga bossing at nag-agree naman siya doon sa aking paliwanag sa kanya. So ito na ngayon mga bossing, pipili tayo dito, selection tayo ng isa at ipapadala natin sa kanya with legba na po. So kukunin dito yung mga manok on Monday. So ngayon Saturday po ngayon mga bossing mga idolo ay kukunin na ko na yung isa at ibukod ko na po mga bossing para hindi na po mapagpilian ng ating buyer. So sa mga nagtatanong kung meron pang tayong lemon sa sweater, marami pa po tayong lemon sweater dito mga bossing mga idolo. Sa isang pen po nito mga bossing ay 20 heads.
So kukunin natin dito yung isa, ang matitira po nito ay 19 heads po mga bossing mga idol. So kata po natin muna ito at tayo po ay huhuli ng isang piraso dito mga bossing. Sir Nelson, ito na po ang napili ko para sa inyo. Isang lemon sa sweater. Ito na po yung inyong pulit. So maraming salamat po sir sa tiwalang binigay niyo po sa amin sa GCJF Game Farm at lalong-lalo na po sa akin. So ito na po sir, yung inyong lemon sa sweater. To Sir Nelson Hardelico, thank you so much for acquiring lemon sweater pulit of GCJF Game Farm, Guwapot Magaling. Wing band number 11652 with a leg band number 6846 leg band number Esculin. Okay. So hanggang dito na lang po yung ating video mga bossing, mga idol. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel. So sa mga may katanungan dyan, message lang po kayo mga bossing, mga idolo. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At God bless po sa lahat mga bossing, mga idol.